Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, boy! Galabay nga ka na itong tanan. Oh, welcome din sa itong paragopan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fedekito, mga igala. Yes, mga igala. Adlaw na kita karong Martes, mga igala, no? Happy na dyan mo ng February, mga igala. Next week, humanagin eh. Humanagin na February. No? So, mga igala, no? Marara po naka-time-lapse. So, sige, reklamo itong January. Kay January, mga igala. Grabe kayo kadugay mo man. Si Iwengon, dami na nang nangyari. Pagising ko, January pa rin. Mga ginapamitin na mga meme nasa social media. No? Anyways, mga igala, kamusta mo di? Ano? Well, okay man na itong panahon karon mga igala. No? Ginaingon lang sa itong pag-asa mga igala. Nga na posibilidad sa isolated rain showers, no? Ini kahapon. No? So, na may area nga ulan nun sa inyo mga igala, no? Amping mo diha, no?
And of course, sa atong mga kuan dira no, mga commuters no nga nagapaminaw sa atong sa tuang kuan mga higala, sa tuang stasyon mga higala sa through 88.7 mga higala no sa FM. Kuan naman mga higala no, amping mo sa biyahe no. Hope mo nag-init ang ulo sa wala nag-init ang inyong ulo sa traffic. Gahapon mga higala, grabe trapika gid sa San Pedro gid mga higala no. Pero mas nindot gid ini nga kuan no. Kuan tawagan ni kanang nanatay bus mga higala kay bahalag puno na ang mga lingkuranan, at least pwede pa makatindog o makauli gihapon kasi inyong balay no, although magtindog ra ka at least makauli ka ana good na dili ta mo kuan kay kung puro jeep lang ta mga higala dugay kay gumaguot ang dalan mga higala, gagmay kay ang mga jeep tapos dagagmay ang mga jeep tapos gamay ra masulod na pasahero. Mo na siya isa sa mga best mga higala no. Mo bitaw na tong I think kay gadget kay isa to kay kay James Deakin ba kato isa ka usa tong isa ka kwan katong isa ka page mga higala no nga nag-discuss about traffic, automobiles mga higala no nga nganong ang kwan mga higala nganong ang kaning busway dili kita pagyan og private cars. It's because ang busway mga is para sa mga bus. Ang bus mga higala can carry approximately around 70, approximately na around pa 700 na mga kuan na mga kaning tao compared sa mga kutsing kuan no pila rin masuludan na nya grabe pa kay ka-entitled ang uban no na pa ibang mga opisyal mga higala nga gusto tanggalan ng busway. Wala na karon mga higala, I don't know if it was fake news or not mga higala, pero di dapat tatanggalan ng busway dira sa EDSA no. Wala na mga nagkuanong sakyan nila, traffic na sila. Ayaw lang ng mga ordinaryong commuters diha nga mo'y babara, di ba? O po na dili dapat sa Davao mga higala, no? Ito ko pag-antos na mga higala ba no nga kaning dugay kay makasakay, no? Ay nako. Well, as a commuter no, although natay kakayahan nga mo palitog kaning sakyanan mga higala no, bisag ka ng mga baratuhon lang no or surplus, but choose not to have one kay tungod traffic na kaayo o mukad ka dira na imbis nagsakyanan ka kay para mahayahay dili stressful na may gal aside sa traffic may gal maintenance ana mo kung sakay na lang ka no. And sa Singapore mga higala mo nang naa sila ano kung for example sa Singapore ilang hisgutan ilang kuan dito nga tawag ani ako na isgutan mga higala no kay kakasakay ko gahapon og bus and then bahalag buot ang bus mga higala at least nakasakay ko. Sa Singapore mga higala bawal ka mo palit og kotse daghang kay kanang requirements mga higala no nga kuhaon bago ka makapalit og sakyanan no kay tungod nindot ay lang public transportation dito. So unta inganap ba diri sa Pilipinas mga higala no. So mo na kun actually ang gobyerno gina-try man na mga higala. Ginasulayan na sa taong gobyerno mga higala. Anyways, mga higala din hita sa ato ang hisgutanan mga higala. Taas itong hisgutan ato mga higala about sa kining bus no. Din hita mga higala sa itong hisgutanan with regards aning ato ang real estate industry sa Davao region mga higala kung sa Luzon mga higala or somewhere in Metro Manila nagingon na mga higala ang real estate mga higala is nagka-oversupply na especially sa kaning kondo o ubang nga mga mixed use na mga real estate structures mga higala diri sa Davao mga higala daghan daw gihapon mga higala booming o padayon nga nagagrow mga higala tama ganang giingon ni mga higala no ni Sir Art Milan mga higala no gikan sa regional Davao City Chamber of Commerce Industry mga higala og kaning representative mga higala no private sector representative sa kuan Regional Development Council mga higala diri sa Davao region mga higala no nga kinahanglan gid paspas ang grow mga higala daghan naa gihapoy market sa tuang mga real estate properties din mga higala no. So mo na mga higala no ato na nang ipasigarbo jud mga higala nga padayon tanaw tapos daghan-daghan pa pud ang nagapalit din yung mga properties no sa tuwa sa Davao region mga higala. Pero anyways mga higala aron nga mas masabtan nato ni akong ginaingon ginayaw-yaw mga higala nga wala lang ko nagamema mga higala atong paminawon no ang kuano
ang Vice President for Housing mga higala sa tawagan ni Chamber of Real Estate and Builders Association mga higala Davao City Chapter mga higala nga si Engineer Oscar Tabihe mga higala. Paminaw na to. Kumusta na ako ang real estate situation na dito sa Davao Region? Kumusta at this moment? When you say situation of the real estate industry, we also had a press conference last month in Grand Regal Hotel. We had guests from Manila, and practically we said that we are still a growing industry. We have not yet reached the saturation point for real estate, and there should be a lot of other developments that are coming in. We know pretty well that the Mosa Land and Ayala recently opened a project in Turil. And there should be more other developments coming in with the major developers that we have in the city. So it's still pretty much growing in terms of the industry. And I will say that the practice of being in the real estate industry is very rewarding, because practically in terms of financial rewards, in terms of travel rewards, and of course the awards that you get once you are successful in the field of real estate selling. So generally, we are still enjoying the growth, not only in condo developments, but also in residential developments. And we look forward to more tourism developments that will also happen in regards to this peaceful situation that we have in Davao City. So, ibig sabihin, sir, unlike sa Metro Manila na nanay oversupply nga of real estate properties, sa Davao region, padayon pagyapon siya nag-grow and taga-asa ba usually ang market sa to ang mga real estate properties din sa region, sir? Okay, if we are going to compare Davao City and Luzon, it's not really oversupply, but they are trying to rationalize the supply there right now. When you say rationalize, it is to match the market with the current demand. So again, it's not yet na yung sinasabi nila na puputok yung balloon or it will burst into something. So as you may see, the population in our country in general, or in Davao City specifically, it's still growing. Davao City, marami tayong mga nakahilerang mga interested developers. I also go to Luzon to determine that oversupply. There might be some rationalization that they are doing currently. And practically, we still would want to see our families to have their own unit of probably a condo unit, probably residential unit. And ang kagandahan nito is these are quality developments that are happening. So, ang mga sa usual market at taga-asa ba? Okay. If we are going to talk about taga-asa ang ato ang market, you will be surprised that generally the market is still within Davao City area. However, we are also going into developments like Davao del Norte, like Davao del Sur, because there are also
demands that are happening in those particular nearby provinces, not only with Davao City. And for those tourism-related developments, like in Samal, mostly the buyers there are also from abroad or OFWs, or even those who are married to foreigners, because they can own a land, they can own a condo development. We have seen that Samal is really growing in terms of all these real estate developments, especially so with the upcoming bridge. Everybody's excited about it. So, mga to mga katambayan, no? Si Engineer Oscar Tabihe, mga igala, no? So, padayon niya po, nag-explain niya to, katong sa Luzon, no? Which is, napay punto bud ba mga igala, no? Pero, wala gini, na tungkol sa balita, na nigawas mga igala, no? Medyo na-shape ang mind sa public mga igala, no? Nagka-oversupply man sila dito. Unsa wala nila nakuan, so moto yang pagpagipasabot, no? So, ug mo kuan pa kay di man siya taga Davao region man siya. So, tama po to yang gi-kuan po. Anyways, mga igala, sa to pagbalik atong hisgutan mga igala, unsa katong mga nahimong selling point? Kanang daghan na nagapalit diri sa Davao region mga igala, no? Og kaning mga kuan real property, real estate properties mga igala, no? Well, sa tinud lang mga igala, napukoy na share lang ako daan na bago ta mag-break. Nami silingan mga igala dili taga Davao mga igala, pero nagpalit siya dito og property kay tungod ganahan siya sa Davao. Kung sana ato na paminawan balik mga igala, human lang sa mga importanteng pahinomdom ning atong simbiyanan. Balik kita mga igala diri sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ni Radyo Pilipinas, dapat na radyo publiko. Kauban diya po ninyo Armando Feniquito mga igala, no? Anyways mga igala bitaw ang Davao City mga igala, no? Anong kato sa primero mga igala, anong gi-relate na nako, no? Katong kinagkadaghang nga mga pasahero mga igala diri sa Davao. Unang-una na mga igala, no, nagkadaghan na po ng tao diri sa Davao mga igala, no? Mabitaw na mga igala, i-relate na to mga igala, kay tungod daghan na po ang gusto mamuyo diri sa Davao. O bisa unsa pa man ang mga kagubot diha nga nahitabo diri sa Davao City mga igala, still I love Davao gihapon tani mga igala, no? Dula ko bitaw, no? Actually, napo ko'y pangarap, napo ko'y nasa una-una bang what if manrabaho ko sa laing lugar, no? Pero kaloy sa kaloy sa inyong Ginoo. Kaloy sa inyong Diyos. Napamang ko diri. No, diri pa mo trabaho sa Davao. Paasa ko gipanganak. No? O diri na po ko tiguang. No, hapit na gud ta mag-40 god, no? So, gihapon ko din nalay pagbabago sa mga tao, sa mga palibot din sa Davao, no? Especially sa gipuy-an dira, akong gidak-an dira sa may Magallanes mga igala. Pero mga tao diha mo gihapon may pagbabago bisag gamay na kay lugar magsunog gyapon basura. Joke. Bitaw mo na punay mga bagong tubo ana good so mo na may daghan kaayo mga kuno even sa kuan mga igala kung gidak-an na po yung mga real estate property na duha na gud nakabuk condominiums diha na nagtapad, no? Magallanes Residences, sa DMCI kanin sa PhilInvest dira tapad ana kanang tagtao ipatung-an sa Magallanes Residences o BIR kana nga kuno daghan na kay na hapit na po na mahuman, diba? So mo tong gingon po, no, i-connect na to kay katong kay kuan pod kay Engineer Tabihi mga igala yang giingon nga nagisaling point ang Davao. It's because they want, no, to live here and retire here in Davao, no? Ulo nga, no, nailikorban, so meaning bisag nailikorban gina kay gamaoy gani. Diba? How much more kung walay sayo nga likorban, walay tourism, walay tourism, wala daw turismo na daw diri, pero daghapon nagapamal kay gusto mag-settle din sa Davao. Although wala tayo, siguro aminin na natin na kuan, no, nga ang Davao dili gid para sa ana nga klase nga tourism mga igala, no? Kanang dito makakuha kay tungod wala kayo nightlife din sa Davao kay alas 12 pa lang last order na, no?
Bito ay mo katong nabaguhan ko katong share na ako katong ning sabay ko sa akong mga amigo dito sa Manila may gala after the concert na mong gitan-aw dito. Oh, tingala ko pahuli pa Miss Kondo atong panahon na. Pahuli. Oh, hindi pa tayo pupunta. Hindi pa tayo pupunta doon sa poblasyon to sa Makati. Ayo to. Kuya, hindi pa nagsisimula ang gabi doon. Oh, alas 11 na sa gabi ha. Oh, nangatumi ito mga alas 12, abot ta launa. Abot launa. Wow, mupagili pagsugod sa gabi may gala. Kung sa Davao pa to, last order na. O na mga igala no nga mo gini kalahian yung mga igala. Pero anong why they choose Davao mga igala? No, is it because the dynasty? Charing. Ay. Ang Davao, baliktad sa ako mic. Ang mo na ilagay ko mga igala no. Wala ko balok, wala survey. So ato paminawan mga igala no. Balik si Engineer Tabihe mga igala. Kung sa ba ang selling point sa Davao region or Davao City per se. Why they choose no to have property here in the city. Char English yun. Paminawan na to balik si Engineer Oscar Tabihe mga igala. Okay. What's special about Davao City? We all know pretty well that we are enjoying peace and order. We have a very good peace and order situation for Davao City. So that attracts the people in investing, not only in Davao City but also in the nearby provinces, as I was saying earlier. And in terms of sustainability, we have already seen that these developers are also conscious about the environment. We are pro-development, but we also don't want to destroy the environment. We have already invited very popular environmental planners like Architect Palafox. So, in fact, he made a master plan for Davao City. It's just a matter of who will implement it. However, there is also one developer that I can mention who got the services of Architect Palafox in terms of sustainability. Water catchment, preservation of trees. We would like to enjoy still the nature in spite of all this development. We don't want to destroy nature. Again, we are pro-development, we are pro-environment, but we would like to sustain that one by having this enjoyed also, not only for us, but also on the succeeding generations. Sir, and is this still feasible, especially in the downtown area, knowing marami ding kinds of development going around here? Okay, in that sense, no, we have seen naman na the city is trying to address, let us put it this way, yung flooding. Ang nakita ko noon na very flooded was along Quirino Avenue. But as you may have seen, yung tabi ng Davao Doctors Hospital, they have also addressed the drainage system doon. Wala pa namang malakas na ulan na dumaan recently. So, probably, we hope na solve nila yung portion na yon. But I'm sure that a lot of improvements can still be done within the city. And as I was saying, the developers are conscious about it also. And of course, it's not only the developers, but also the engineers in terms of geographical activities that they're doing. Yung pag-prevent ng flooding, pag-prevent ng erosion, they're also addressing that. Me being an engineer, I have some friends who are into that kind of field. We don't want to see na pinabayaan lang itong mga ganitong portion of the development. But they are really addressing it. Sir, last two questions sa akin. First is that, how big is a challenge yung pinag-uusapan natin na factor when it comes to real estate or investment
investing here in Davao, no? Yung mga factors na you've mentioned like baha. And then second, magkano yung pinag-uusapan natin na promising investment for real estate in Davao? Hopefully, if investors are really interested in doing so here. Okay. If we're gonna base it on the current pricing of condo units, there could be developments ranging from 3 million pataas. So, kung saan man yung affordable na units, probably we can always look into the industry. In fact, we would like, yun yung sinasabi nila, the development should match the demand. Kung may demand for the 4PH, then we'll go into the 4PH. Kung may demand for this affordable condo units from 3 million to probably 5 million, then the developers are looking into it. Then there could be middle end, then there could be also high-end developments that are happening. So, magde-determine ang market to the development that these investors are wanting to do. So, moto mga igala, no? Ang giingon ni CREBA, Davao City Chapter, no? Or Chamber of Real Estate and Builders Association, mga igala, sa Davao City, mga igala, Vice President for Housing, mga igala, Engineer Oscar Tabihim, mga igala, no? Sumoto ang selling point, mga igala, alang sa katong ginaingon ninyo o ginaingon nato mga igala na pagbaligyan, no? O ngayon daghan mamalit Dres Davao City, mga igala, no? Particularly og condo o ba real estate property, mga igala. It's because they think of it, mga igala, no, as an investment, no? Investment kitungod, and of course nata ginatawag diri nga kan, mga igala, no, peace and order mo to gingon nila, mga igala, no? So mo na, mga igala, ang Davao City Police Office, mga igala, pag mo ingon ganito nga nagikidnap, nagikuan mo palagi na sila, labi nagdili tinuod, no? It's because mo na ang bentahin nato diri sa Davao region, mga igala, no? Davao City, no? Ang gitawag to peace and order, mga igala. Mo na mga suko na sila na mga pan-kidnapping, mga igala, kasuhan gina sila, mga igala. Kung hindi na yung nakasuhan, ay agoy nga ano na, no? Anyways, mga igala, no, nanadali na ito na nagkuhan na po daw dito, no? Di na ako nisigutan ng pero nagkalat naman ni mga igala, no? Itong suicide dito sa G-Mall kagabi, mga igala. Sumala pa, mga igala, sa Osaka ko, night shift watcher, mga igala. Nasa sa third floor, mga igala, no? Nag-switch off na siya sa mga escalator, no? Tapos nakita niya, mga igala, ang usa ka lalaki, katong iambak, no? Sa fifth floor, mga igala, na-identify, mga igala, nga si Daryl, 40 anyos, mga igala, usa ka businessman, nga taga Bugak Maa. Nagtanaw-tanaw dito sa ubos, mga igala, samtang kakuan, no? Wala nang ilakbitan, no? Before siya, tapos si Daryl, 40 anyos, kaluoy ba niya, niambak siya dito, mga igala, no? Moments later, mga igala, nagtataw siya sa ubos daw. Pagtataw sa ubos, mga igala, mga ito niambak na, nisinggit. Baka ito gitulak. Nakabaluan na, no? Kaya kan biningon na, lagi mo demonyo dito nga lugar, mga igala. Di ayaw mo kato din ako, ayaw di na may problema. Ako di ko mo ng lugar na, no? Kaya pag naka-problema ako, pag ako nakay ka ng maginahon, ako na, mga igala, somewhat frustration, mga igala. Mato ka sa lugar nga mahappy ka, ayan ang samot kagkasad, no? Ato kag mall, hindi man na ka kung si makapalipay si mo sa mall, pero well, kuan dili man ko siya, no? May ato daw, mga igala, no, ang kan, mga igala, ang amahan sa kono,
niabot dito sa scene mga higala, no? Siya na-identify mga higala. Ako na, sa nihawa doon ni silang kuan mga higala, ilahan lugar mga higala, alas 6:30 kagabi na nagpaibalo ni siya nga kuan daw. Magpaibalo daw nga naro di paliton. O naro di paliton mga higala. Suicide man di man dapat ni sigutan mga higala. No? Tapos sumala pa daw, abot lang kung tinood ba ni kay nabiktima na niya ni mga higala. Nga ang iyang asawa daw tuwa sa Manila, wala kabalok mo ni ulo. Dili ni conclusive ha, dili ni mao ang di ni pwede ang rason mga higala. Basta ni na-mention lang siyang papa sa mga investigador na tuwa dito ang iyang asawa sa Manila. No? Tapos niagi gid medical treatment di ay. Ang victim's wife co-workers this goes through the victim's wife's co-workers mga higala nga ang biktima mga higala niya nag-agi og kuan sa ni medical treatment sa milabayng semana. So wala pa yung further details gikan siyang asawa mga higala nga mukon, but dili pa niya, it's still not conclusive mga higala. Base lang ni sa investigasyon sa police mga higala kay wata kabalo lalum ang usahay mga higala, lalum ang kanila, lalum ang hinungdan mga higala nung anong nabuhat ni nila. Hello ipod. Hindi na to makuan gid matagna gid mga higala. Condolence sa family niya. Dinita sa kwan na lahi mga higala kay magmakuan ko, ma-stack ko ato nga issue no. Dinita, okay. Uy, tama, nakalimut ko Sir Irek, sorry, nagkaroon din ng Philippine Eagle mga higala. Nag-celebrate sa ilahang kwan mga higala no. 38th anniversary, halos kaedad po din ako ni Philippine Eagle din mga higala no. Magulang na sa 1 year sa kuha. No, so congratulations Philippine Eagle sa inyong pagkuan no, pag-celebrate no sa padayon nga pagkuan sa tuong wildlife diri sa Pilipinas mga higala. Swerte lang ta kay diri sa kanang Philippine Eagle Conservation Center no. Daghang salamat sa inyong pag-alaga sa itong mga Philippine Eagle no, endangered na mga birds of prey diri sa tuang nasod no. So congrats no. So mo na siya mga higala ang kuan no, mo na ang unsa ni. Anyways mga higala ugma lahi nga pa itong hisgutan no. More on kan na punta no, medyo relax ta on a Wednesday no. So anyways mga higala, mga tay kong oras sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako'y nakauban Armando Fenekito alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod usab, daghang salamat ug maayong adlaw ka natong tanan. Musunod na ang musunod na ang balitang pambansa.